tutugunin mo, kakatagpuin mo sa pamamagitan, Lord, ng mga mensahe mo, Father God. Tago mo po ako sa inyong likuran. Huwag po makita ang aking kahinaan, bagkus, Lord, ang kapangyarihan mo, ang iyong mayan at ang mapagpalang hapag ang siyang makita, Panginoon, ng mga kapatid ko. At hayaan mo, Lord, na walang maging hadlang ang internet, ang connection, Father God, lahat ng yan maging smooth at maging tuloy-tuloy at malayang maipahayag ang mensahe mo sa bawat isa. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So yun po, ang pag-uusapan po natin, ang pag-aaralan natin sa gabing ito is about faith. At ang title po nito, Faith, Living in the Now, Worry is the Future. Now, bakit ito yung napili ko na, kasi actually medyo marami na ako naipon-ipon na topic. Pero ito kasi parang para sa akin napaka-timely. Lalong-lalo na ngayon, 'di ba, para kasi ang gulo-gulo sa politika, sa gobyerno, sa yung ating klima, yung ating weather, 'di ba? Parang ang tapos yung mga bilihin tumataas na minsan nagdudulot to ng worry sa bawat isa. Kaya sabi ko parang minsan kailangan siguro ma-remind tayo. Ano ba yung ano ba talaga yung pananampalataya na gusto ng Panginoon na makita sa bawat isa sa atin. So ang ating text is sa Hebrews 11 verse 1. Alam ko po, alam na ng lahat to. Ito po yung definition ng faith. Ang sabi po dito, now faith is being sure of what we hope, of what we hope for and certain of what we do not see. So dito po nung binasa ko ulit to, medyo na-amaze lang ako dun sa ni-reveal ni Lord. I-highlight ko lang po para makita ng lahat. Kung babasahin po natin ito, now faith is. Kung papansin niyo po, yung faith ay pinapagitnaan ng now at saka is. At nung tingnan ko po ito, yung now at saka yung is, parehas po silang present tense. Ibig sabihin, pang kasalukuyan. So ang naging impression po sa akin ito is yung faith po pala ay hindi natin pinag-uusapan yung malayong hinaharap or yung far future. Kundi ang faith po is live in the now. Ipinapamuhay ang pananampalataya ngayon. Kaya 'di ba ang biblical principle is believe first and you will see, 'di ba? Samantalang dito sa mundo, sinanay tayo doon sa kasabihan na to see is to believe. Pero ang prinsipyo po ng Diyos, maniwala ka muna bago mo makita, 'di ba? Or manampalataya ka muna bago mo tanggapin, 'di ba? Pero kabaliktaran po niyon, yung fear or yung kasi kadalasan po yung fear or yung worry, aminin man natin o hindi, yung kinakatakutan natin kadalasan sa hinaharap pa sa future pa 'di ba? Hindi pa siya nangyayari, kinakatakutan na natin. But remember, God is not a future help. 'Di ba? Kung titingnan po natin yung Psalm verse 46 chapter 46 verse 1, ang sabi po dito, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Alam ko po, alam niyo yan kasi may kanta tayo na ganyan. Pero hindi ko na siya kakantahin. Gusto ko lang pong i-highlight ito. God is our present help. Yan po yung parang pinaka-summary ng verse na binasa natin. Ang ibig sabihin po, God is present here and now. Kasama natin ng Diyos ngayon mismo. Hindi natin siya kasama bukas, hindi natin siya kasama mamaya. Ngayon mismong oras na to, kasama na natin siya. Kaya maraming tao kasi nabubuhay sa future kaya tuloy puro worry yung nararamdaman kasi ang tinitingnan kaagad, paano na lang bukas? Paano na lang sa isang linggo? O paano na lang sa isang buwan, di ba? Pero ngayon, ang panawagan ng Diyos sa atin, God is calling us to live now. Di ba? Doon nga sa tinuro niyang panalangin, anong sabi nga? Give us this day our daily bread. So, ibig sabihin, ang panawagan ng Diyos, mamuhay ka muna sa pangkasalukuyan ngayong araw na to or ngayong oras din ito mismo. Ang sabi nga po, paano natin ipapamuhay ang pananampalataya natin ngayon? How to live in faith now.
Ngayon para po sa pag-aaral natin sa gabing ito, meron lang po akong 7 steps or 7 points na gusto ko pong i-share. Alam ko marami, pero ito po parang pinaka-practical steps that we should do para po maipamuhay natin yung pananampalataya natin now. So number 1 po, right believing leads to right emotion. So ibig sabihin, para maipamuhay mo yung faith mo now, kailangan itama natin yung ating belief, yung ating paniniwala. Ang sabi nga po sa Matthew chapter 6 verse 31, ang sabi doon, "So do not worry, saying what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear." Kung papansinin niyo po, ang reminder na to or ang panawagan dito is for us not to worry. Ang worry po kasi ay isang emotion. At kung papansinin niyo po, ang emotion po natin, hindi yan random. Hindi yan yung basta naramdaman mo lang. Ang emotion po kasi, it reflects our thoughts. Kung ano yung iniisip natin, kung ano yung tumatakbo sa isip natin, yan yung ating nararamdaman. Kaya if we feel bad, probably may mga iniisip kang mali, di ba? Kagaya nga nung binasa natin, di ba? Itong so do not worry, saying what shall we eat, di ba? Yung minsan yung iba kakakain lang, nasa isip ka agad, naku, baka may kakainin pa kaya kami mamaya o kaya paano na lang bukas, may kakainin pa kaya kami, di ba? Eh nga pinakain ka ni Lord, di ba? Ano pa? Yung mga bayarin, yung mga bills, di ba? Yung mga obligasyon, kanina sabi ni Tita Imelda, talagang minsan talaga yung mga obligations natin, kaya mo pang tiisin kung sa sarili sa ibang tao, di ba? Yung mga ganun minsan nagbibigay sa atin ng worry na matutugunan ko ba yung pangangailangan ng mga anak ko? Matutugunan ko ba yung mga pangangailangan ng pamilya ko, di ba? So yung mga yon, ang sinasabi dito ng Panginoon, wag tayong matakot. Wag nating isipin dahil siya yung magpo-provide nun. Itong mga negative emotions na to, ito yung nagbibigay sa atin ng doubt, nagbibigay ng seeds of doubt na sinasabi na natin na parang baka hindi bigay ni Lord, baka hindi umabot yung provision ni Lord. Yung mga ganung bang thoughts, kaya tayo tuloy natataranta, natatakot. Minsan nagiging restless, di ba? Tapos ang nangyayari pa nito dahil nga sa nagkaroon ka ng seed of doubts, sinusubukan mo tuloy gawin your way. Yung parang ginagawa mo ng paraan, minsan pati yung paraan na hindi kalooban ng Diyos, sinusubukan mo na para lang sa tingin mo, yun yung magiging solusyon. Di ba? Yung iba, ang tawag doon, kapit patalim, di ba? Yung iba, sinusugal, di ba? Parang in the hope na yung easy money, yung mga ganon, or yung iba naman, pumapasok na sa mga corruption, di ba? Dahil nga sa nagkakaroon ng doubt yung puso nila because of the worries that they are feeling. Pero ang sabi po sa Proverbs chapter 23 verse 7, kapag ka-emotional ka kasi ito yun for as he thinks in his heart, so is he. So yung pag-aalala mo na natataranta ka na, natotorete ka na, nagiging gano'n na ang kilos mo tuloy. It translate into your action, it translate into your words, 'di ba? Minsan pati pamilya mo nasusungitan mo, 'di ba? Ako minsan talaga guilty ako diyan, and si Sister Jeanette, talagang I thank God na yung kanyang heart ay talagang punong-puno ng pasensya sa akin. Minsan kasi pagka nagnenegosyo ka, ang dami mong iniisip at kadalasan yung mga iniisip mo, hindi pa naman ngayon nangyayari. Pero parang you are planning for the future of the company, nakaka-stress. Tapos minsan, yung stress ko, naipapasa ko kay Jeanette. Naitatranslate ko siya minsan sa hindi magandang tono ng pagsasalita or ano. So, yung mga ganyan, ito yung sinutukoy po dito sa Proverbs 23 verse 7 na, for as he thinks in his heart, so is he. Kung ano yung iniisip mo sa isip mo, bumababa sa puso mo, nagtatranslate yan sa kilos mo, sa salita mo. So, minsan, napaparalyze pa tayo.
'di ba? Yung ayaw na nating lumabas ng kwarto, nagkukulong tayo, nade-depress tayo, nagkaka-anxiety attack tayo, at hindi po 'yun productive, hindi po 'yun healthy at hindi helpful sa ating sarili at lalong-lalo na sa mga tao na nakapaligid sa atin, sa ating immediate family. Kaya nga po may warning. Ano po yung warning? Don't follow your heart blindly, 'di ba? Kasi ang sabi po sa Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Tama naman po, 'di ba? Yung puso natin dahil nga yung emosyon mo minsan tumataas bigla dahil nga sa mga iniisip mo. Pero pag humupa na yung emosyon mo, nare-realize mo, dapat pala hindi ko sinabi 'yun. Dapat pala hindi ko ginawa 'yun, 'di ba? Kaya our heart can be deceiving. Kaya dapat hindi tayo nagpapakontrol sa ating emotion. Hindi tayo masyadong emotional. Minsan nararamdaman mo parang wala na nagmamahal sa akin. Pakiramdam mo lang 'yun kasi mataas ang emotion mo. Pero ang totoo, ang sabi ng Lord sa kanyang salita, nothing can separate us from His love. Di ba? Sa Romans chapter 8, verse 38. Minsan naman akala mo hopeless na, wala nang pag-asa yung sitwasyon. Pero hindi natin alam, si Lord gumagawa siya because God hindi siya tumitigil sa paggawa. Kahit hindi natin nakikita, we know na may ginagawa siya in the background, behind the scene, ginagawa niyang maayos ang lahat ng mga bagay. Amen? Kaya ano pong application nito sa buhay natin? Yung right believing leads to right emotion. Ang ibig sabihin lang po nito, sa umaga pa lang, i-meditate na natin yung mga promises ni Lord. Sa simula ng araw natin, kailangan maging tama na kaagad yung paniniwala natin. Pagbangon mo, i-claim mo na kaagad na, Lord, I am blessed. Lord, I am healthy. Lord, this day is a victorious day. This day is a successful day. Diba? At makikita naman natin lahat ng yan sa salita niya. At kapag ginawa po natin yun, then yung ating emotion will follow because right believing leads to right emotion. Amen? Pangalawa po, ito, simpleng-simple. Take it one day at a time. Ang sabi nga po doon sa Matthew chapter 6 verse 34, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Ang sabi po dito, do not worry about tomorrow. Huwag mo munang problemahin yung bukas, wala pa yun eh. Ito munang ngayon, ito munang oras na to mismo. Di ba? Ang uunahin natin. Let's just take one step at a time and let's take one day at a time. Naalala ko nga si David nung pinag-aaralan ko po ito nung time na inutusan siya ng tatay niya para magdala ng tinapay at ng keso sa mga kapatid niya. Simpleng utos lang 'yun eh. Parang kumbaga simpleng step lang. Oh, David, dalhin mo to sa mga kapatid mo, gustahin mo na din sila. Oh, itong mga keso, dalhin mo sa kapitan ng mga kapatid mo. Pero yung simpleng errands na yon, hindi alam ni David na sa pagsunod niya na yon, it will lead to slaying Goliath. 'Di ba po? Doon nagsimula yun eh. Kaya nga niya na-encounter si Goliath eh dahil nung dinala niya yung pinapadala ng tatay niya, narinig niya si Goliath iniinsulto yung army of the living God, yung army ng Israel. Sa buhay po natin, maaring merong bulong ang banal na spirito. Simpleng instruction. Maaring ang instruction na nililid ka ni Lord na ipan mo yung kapatid mo. Diba? Or nililid ka ni Lord na i-post mo nga to sa wall ng social media mo. Kasi hindi natin alam, baka yung small gesture na yon, yung small instruction na yon, pag ginawa natin, it will lead us into our next giant leap. Ano po yun? Diba? Ito pala yung magdadala sa atin para maslay natin yung giant na kinakaharap natin, diba? Minsan it takes kumbaga it only take a single step para doon sa isang napakalaking breakthrough na hinihintay mo, 'di ba? Or para doon sa breakthrough na pinapanalangin ng kapatiran natin, 'di ba? Minsan nag-post ka lang, simple lang naman 'yun eh, parang gusto mo lang mag-post ng verse of the day. Meron palang tao na 'yun ang kailangan niyang mabasa, assurance niya
para doon sa kinakaharap niyang problema, 'di ba? Yun yung tinutukoy po dito na, kailangan yung instruction ng Lord for this gawin natin. Kasi we know na lahat ng mga 'yan pinagkakabit-kabit ng Panginoon, eh. Pinagduduktong-duktong niya 'yan para maka-create ng maganda para sa lahat ng mga naniniwala sa kanya. Yan po yung tinutukoy na, God will make all things to work together for the good of those whom He had called, 'di ba? Susunod po, ayan po, just take the step God is showing you now. Yung ngayon mismo, maaaring merong inuutos sa'yo si Lord, binabaliwala mo lang kasi, meron namang ibang gagawa niyan Lord, hayaan mo na sa iba yan, parang gano'n, 'di ba? Pero kagaya ni David, hindi siya mapupunta do'n sa sitwasyon na si Goliath ay tatalunin niya kung hindi niya tinake itong first step, yung unang instruction ng tatay niya. So, maaaring gano'n din po yung kailangan lang natin. Maaaring may kinakaharap tayo na malaking problema. Pero minsan kasi ang gusto natin instant solution agad, one time, big time. 'Di ba? Parang ang kailangan natin halimbawa ganito, malaking halaga. Halimbawa kailangan natin is 10,000, 'di ba? Pero meron kang hawak na maliit. Ang inutos sa'yo ni Lord ay diyan ka magsimula. Eh parang sa tingin mo imposible Lord eh kasi malaki ang kulang, 'di ba? Meron nga akong kakilala na parang ang gusto niya talagang negosyo, yung coffee shop talaga na ano, yung parang mga mala Starbucks. Pero wala siyang kapital na gano'n kalaki, kaya hindi niya simulan. Pero nung nagpandemya, ang ginawa niya sinubukan lang niya yung mga ano, yung mga online na pa-order-order sa kanya. Hanggang sa nakilala na siya, ang taga-Taytay po ito, eh, kaklase ko nung elementary na hanggang ngayon naging full-blown ano na siya, business na siya, na nagsimula lang yon dun sa bahay niya. Pero nung pagka nagkakakumustahan kami, kasi nag-abroad 'to, eh, ta's nung pagbalik niya, yun yung pangarap daw niya, magko-coffee shop siya. Hindi lang niya masimulan dahil kulang daw siya sa ano, sa kapital. Pero hindi naman pala kailangan kaagad big time, hindi naman pala kailangan kaagad malaking hakbang. Kailangan mo lang simulan yung unang hakbang, yung first step. At sa buhay po nating mga Kristiyano, eh yung unang instruction na binibigay ni Lord sa atin ngayon po mismo. Ang sabi po sa Proverbs 16 verse 9, "In his heart a man plans his course, but the Lord determines his step." 'Di ba? Minsan marami tayong mga plano eh. Yun nga, yung nabanggit ko nga kanina, minsan ano, big time yung pinaplano natin. Pero dapat lahat ng 'yan inilalatag natin sa paanan ng Panginoon. Kasi si Lord yung nagde-determine nung mga steps na kakailanganin nating gawin para marating natin yung ating goal, yung ating objective. Kaya kapagka po na-overwhelmed na tayo ng mga sitwasyon, parang ang dami-dami na nangyayari, things are getting out of hand, 'di ba? Parang hindi ito yung plano, parang gano'n. Ang gawin mo kasi huminto ka muna. Hinto muna, hinga muna, at makinig, ano ba yung step na pinapagawa sa akin ni Lord? Kasi maaaring maganda ang plano mo, pero yung hakbang sa Diyos pa rin manggagaling. Amen? So ang hingin natin sa Lord, what is the right step that I will make today, Lord? Huwag natin kagad subukang gawin or hingin yung para sa kabuuan ng journey. Kasi si Lord, ang gusto niya, mamuhay tayo by day. Mamuhay tayo ng ating pananampalataya for each day. Kaya, let's take it one day at a time. Pangatlo po, put away the distractions. Ito po, importante ito. At minsan, ito rin ang nagiging struggle ko. Yung mga distraction, lalong-lalo na po sa panahon ngayon, napakadami at napaka-accessible, 'di ba? Sa cellphone na nga lang. Pero ang sabi po sa Matthew 6:33, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all will be given to you as well." Ito alam na alam natin eh. Basic na basic to. Kahit nga sa children, di ba, kabisado nila to na memory verse. Seek first His kingdom.
kailangan isisik natin? Ang Panginoon, sa umaga pa lang, dapat siya na inuuna natin. Tapos ang sinasabi pa dito, kapag inuna natin siya, ang kaduktong po nito, and all these things will be given to you as well. Ano po ba yung all these things na tinutukoy dito? Ito po yung binasa natin kanina. Ito po yung mga alalahanin na sinasabi natin kanina sa Matthew 6:25 at inulit din po sa Matthew 6:31. Basahin po natin yung verse 31. Ito yung sinasabi dito, so do not worry saying what shall we eat or what shall we drink or what shall we wear. Yun po pala yung tinutukoy ng these things doon sa pinabasa natin kanina sa Matthew 6:33. Wag pala nating unahin na mag-alala para sa mga bagay na to. Ano yung kailangan nating unahin gawin? We must seek God first. We must seek His kingdom, His righteousness, His word, His promises. Bakit? Bakit natin hindi kailangang mag-alala? Kasi ang sabi dito, for the pagans runs after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Kaya pala tayo hindi dapat mag-alala is because our Father in heaven already know that even before we ask. Alam na ng Diyos na kailangan natin yan. Di ba? At ang sabi pa po, dahil alam niya yan, huwag tayo dapat madidistract. Huwag tayo dapat mag-aalala. Huwag tayo dapat magpapanik. Kasi ang sabi niya, unahin mo ko. Dahil alam kong kailangan mo yung mga bagay na yan, I will give all these things will be given to you as well if you seek me first. Kaya sa panahon po ngayon, yung mga cellphone, gadgets, di ba? Yung social media, minsan, nararanasan ko yan eh. Pagkagising ko, syempre, i-unlock mo yung phone mo. Tapos, may mga ano doon, may mga alert or may mga updates. Minsan mawiwili ka eh. Yung pagka nasubukan mo na siya scroll ng isa, di mo mamamalayan, parang, 30 minutes na pala. Parang gano'n, magka-quiet time pa ako, magpe-pray pa ako, yung gano'n. So, ibig sabihin, kinain na kagad yung 30 minutes ng buhay mo. Parang nakatulala ka lang doon sa gadget mo. Diba? Distraction siya eh. It takes away our time. It's still from us yung quality time sana na naibibigay na natin sa Panginoon. At kapag gano'n, minsan parang tayo na yung nakokontrol ng mga distractions na to, tayo na yung nakokontrol ng mga gadgets na to, nagiging bandage na to. Kaya nga sabi, di ba, we must master them. Hindi yung tayo yung nagiging lipin nitong mga gadgets na to. Kundi dapat ginagamit natin to kagaya ng ginagawa natin ngayon, di ba, sa virtual gathering. Itong mga gadgets, nagagamit natin yung potential benefit para sa kapurihan ng Diyos at edifying sa bawat isa sa atin. Hindi yung puro distractions or puro doon sa mga bagay na naglalayo sa atin sa Panginoon. Kaya, put away the distractions. Ang application po nito sa isa, siguro i-practice natin yung digital fasting. Yung kapag, di ba, madalas yan, naririnig ko kay Sister Jo at kay Pastor, di ba, na pagka tayo ay yung Bible mo nasa cellphone, okay lang yun. Pero siguro dapat naka-offline mode ka, nakapatay yung wifi mo, para walang papasok na message, walang papasok na alerts, para hindi tayo nadidistract. Pag pray, ilapag muna or i-silent mode, pati yung kapag yung mga quality time sa pamilya, pagka kumakain, di ba? Para naman may time na magkamustahan yung mga anak, yung mga magulang, mga mag-asawa. Ilapag muna natin yung gadget natin. Mag-digital fasting tayo para naman magkaroon tayo ng quality time kay Lord at quality time doon sa pamilya natin at sa mga kaibigan din natin. And speaking of family and friends, pang-apat po, reach out to godly people. Narinig nyo na po ba yung ganitong litanya? Yung, okay lang ako, Brad, okay lang ako, sis, kahit hindi naman ako nakakapunta ng church, kahit hindi naman ako nakakapunta doon sa ating midweek, may online naman. Kaya kahit nasa kwarto lang ako, nasa bahay lang ako, nakakapakinig ako ng word. Di ba? Masyadong familiar ito, di ba? And minsan,
siguro naririnig din ito sa atin mismo, 'di ba? Pero minsan ito ano 'to eh, taktika ng kaaway para tayo ay mai-isolate. Tandaan po natin, ang kaaway natin, ang demonyo, oportunista 'yan. Sabi nga po sa 1 Peter chapter 5 verse 8, be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Ibig sabihin, abang-abang lang yan, di ba? Yung naalala ko yung kapatid ko, yung pa naglalaro sila, may tinatawag silang abangers. Yung parang nakaabang lang para i-ambush yung mga player. Ganyan din ang kaaway. Nag-aabang lang yan ng opportunity. At ang paboritong strategy ng kaaway, isolation. Yung i-isolate ka niya para mas maging prone ka sa mga attacks. And remember, ang Diyos i-design tayo hindi para mag-isa. Ang Diyos i-design tayo para meron tayong fellowship, di ba? Kaya nga dapat umattend church, umattend tayo sa ganito kahit na hindi physically, at least virtual, meron tayong fellowshipping. And much better kung may pagkakataon na magkaroon ng face-to-face na mga Bible study and midweek gatherings, dapat inaatinan natin yon so that we can be relational. Nagkakaroon tayo ng relationship sa ating mga kapatid. Nagkaka-establish tayo ng connection, nakaka-reach out tayo. Maaring minsan for our benefit at maaring minsan for the benefit ng kapatid natin na nangangailangan ng encouragement. And also remember that when you are isolated, lies grow louder. Di ba? Pa nag-iisa ka, minsan mas malakas yung bulong ng kaaway. Pero sa isang small group, di ba, sa life group, sa Bible study, or kahit sa ganito, may mga word na binibitawan yung mga kapatiran natin na I believe hindi yun aksidente. It is led by the Holy Spirit, lalong-lalo na kung yung word na yun yung eksaktong kailangan mong marinig. More than dun sa lies ng kaaway, more than dun sa deception ng kaaway, yung katotohanan sa pangako ng Panginoon, narinig mo sa bibig ng kapatiran, di ba? Kung nag-iisa ka, parang kakainin ka na ng pandaraya ng kaaway. Ang sabi nga po sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 10, ang sabi po sa verse 9, two are better than one because they have a good return for their work. Sabi po dito, if one falls down, his friend can help him up. But pity the man who falls and has no one to help him up. Diba? Nakakaawa raw yung tao na nahulog or natumba, nadapa, at walang tutulong niya. Ganyan po ang sitwasyon natin in spirit pagka tayo ay masyado nang naging komportable na isolated tayo at wala tayong fellowshipping. Kaya nga po, reach out to godly people. Simulan na natin ngayon. Tama po ito. Nandito tayo at atin na natin yung mga church gatherings natin, yung mga fellowshipping natin every Sunday, at yung mga life group na kung saan tayo belong. And panglima po, look away from self and look to Jesus. Ang sabi nga po sa Hebrews chapter 12 verse 2, sabi po ay, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Diba? Kasi kung palagi po tayong nakafocus sa sarili natin, aminin po natin, madedesperado talaga tayo. Bakit? Kasi kapag tinignan natin yung kaloob-looban ng puso natin, ng isip natin, kilala natin sarili natin. Alam natin that we are far from being perfect. Alam natin na napakarami nating mga pagkukulang. Alam natin na yung kahinaan natin, hindi sapat yung lakas natin, hindi sapat yung talino natin. At kung kadalasan kung ibabangga natin to sa pangangailangan natin or ibabangga natin to sa kinakaharap natin, kadalasan 'di ba parang hindi sapat yung meron tayo para ma-overcome natin yung kinakaharap natin. So kapag ka ganon, yung sarili lang natin yung tinitingnan natin,
madedesperado talaga tayo. Kaya ang sabi, look away from self and look to Jesus. Let us fix our eyes on Jesus. Pero when we look to Jesus, ito yung nagbibigay kasi sa atin ng pag-asa, ng lakas ng loob. Kasi ang sabi po doon sa Psalms chapter 56 verse 3 to 4, when I am afraid, put my trust for what he has promised. So why should I be afraid? What can mere mortal kung tayo nakaramdam ng takot, wag tayo sa sarili natin tumingin. Kay Jesus, kay Lord, sa Panginoong Diyos tayo tumingin. Bakit? Kasi marami siyang mga pangako sa Biblia na nagbibigay sa atin ng pag-asa. At anong sabi pa dito? Ang ganda po, oh, what can mere mortals do to me? Diyos ang ating kakampi, di ba? Ang sabi pa nga, di ba, sa isang word is, if God is for me, no one can be against me, di ba? Madalas kong marinig kay Kuya Jams yan, di ba? Sa inyo na ang mundo, sa akin si Kristo. Amen? Sabihin nga natin yan, sa hawakan natin ng ating dibdib, sabihin natin, sa inyo na ang mundo, sa akin si Kristo. Di ba? Bakit? Kasi kapag ka na kay Kristo tayo, kapag ka kasama natin ng Diyos, kompletong-kompleto tayo. Natin mararamdaman yung pagpapanik, yung takot, yung pag-aalala, because we know that Jesus is our provider. Amen? Kaya look away from self. Huwag tayong sobrang yabang. Huwag tayong sobrang tiwala sa sarili natin. And let us look to Jesus. Amen? Next po, number 6, meditate on God's love for you. Diba? Knowing that yung Panginoong Diyos is nagmamahal sa atin ng lubos, hindi tayo magkakaroon ng feeling na parang desperation. Hindi tayo magkakaroon ng feeling na betrayed. Hindi tayo magkakaroon ng feeling na parang pinabayaan or iniwan. And kapag we know that God deeply loves us, mas masarap ang tulog natin tuwing gabi. Kasi kahit na anong problema man yan na kinaharap natin sa ating trabaho or sa maghapon, we know na ang Diyos ang aayos. Because ang sabi nga ng Panginoon, di ba, cast all your cares upon me because I care for you. Amen? Kaya nga, ang sabi sa Joshua chapter 1, verse 8, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Kasi kung nagme-meditate tayo ng salita ng Diyos, nalalaman natin doon na we come to know and to discover how much God loves us. At kapag nakita natin yung mga ginawa na niya para sa atin at yung mga willing pa niyang gawin, yung mga pinlano niya na gawin pa sa atin, nakakalakas ng loob, di ba? Nakakapagbigay sa atin to na tapang na harapin yung mga bagay na kailangan nating harapin. Kaya kung gusto po natin maging matagumpay, simple lang po pala eh. Di ba sabi dito, then you will be prosperous and successful. Pero ang requirement is we must meditate the word of the Lord day and night. Bakit? Kasi in meditating the word of the Lord, nag-i-increase yung faith natin. Di ba? Sabi nga po is, faith comes by hearing and hearing the word of the Lord. Amen? Kaya po, do not forget, meditate the word, meditate God's love for you. Kasi kaya ko po ginawang meditate God's love for you kasi alam po natin, di ba, na ang salita ng Diyos, yan yung love letter niya para sa ating lahat. Amen? Yung kasunod po, tingnan natin dito. Ang example po nito, ang Panginoong Jesus. In Matthew chapter 3 verse 17, ang sabi po dito, and a voice from heaven said, this is my son whom I love. With him I am well pleased. Kung makikita nyo dito, tinanggap ng Panginoong Jesus yung affirmation from our Father in heaven na ang kanyang beloved son,
Diba? Sinabi niya si Jesus yung kanyang beloved son. So dito sa Matthew chapter 3 verse 17, nakatanggap siya ng affirmation. At pagdating sa Matthew chapter 4 verse 1, Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. Kung titingnan niyo po to, nung binasa ko ito, ang nai-imagine ko po, halimbawa, ngayong gabi, natin yung salita ng Diyos, na tinanggap natin yung word, sinasabi ng Panginoon na mahal niya tayo. Then, kinabukasan, nakaharap tayo ng problema, magiging overcomer tayo. Kasi, nauna na nating tinanggap yung pagmamahal niya. Ano po yung ibig sabihin? Kailangan nating makareceive muna ng assurance, God's promises. At paano natin magagawa yon kung hindi tayo nagme-meditate ng word? Kaya kagaya ni Lord, kaya siya naging matagumpay, kaya siya naging overcomer, is because he did not try. Jesus overcame not because he tried harder, but because he was anchored in his identity as the beloved son. Amen po ba? Tayo po ba meron tayong mga pagkakataon sa buhay natin na parang feeling natin helpless tayo or may naharap tayo na malaking problema, malaking suliranin sa buhay natin. Ito po, napakagandang panghawakan natin na, teka muna, Satanas, teka muna, demonyo. Ako ay beloved son ako ng Panginoon. I am the beloved son of the living God. Kaya hindi pwede na gagawin akong talo-talunan lang. Amen? Di ba nakakalakas ng loob? At kapag ganito po, yung anxieties natin, yung stress natin, nawawala, napapawi, at napapalitan ng comfort and peace dahil alam natin may nagmamahal sa ating Diyos na buhay. At doon po tayo sa pangpito. Don't give up. There is hope. Yan po. Ito yung pinaka-last on how to live in faith now. Basahin nga po natin yung sa Book of Hosea. Ang sabi po dito, in chapter 2, verse 15, "There I will give her back her vineyards, and will make the valley of Achor a door of hope. There she will sing as in the days of her youth, as in the day she came up out of Egypt." Ito po, nung binabasa ko po ito, na-curious ako kung bakit, ano pa yung significance nitong Valley of Achor. Kaya nung chinek ko po, ito po pala yung time yung Israel ay lumabas ng Egypt, 'di ba? Na-conquer nila ang city of Jericho. Pero unfortunately, isa sa kanila, si Achan, hindi sumunod doon sa bilin na wag niyo kukunin yung mga bagay na bawal ng Diyos na kunin dahil para sa kanya lahat ng yon. Pero si Achan, may kinuha siya doon sa mga bagay na pinagbabawal. Kaya nung pumunta sila sa city ng Ai, mas maliit na city, natalo sila. Kaya nung nalaman nila, inamin naman ni Achan yung kasalanan niya, doon sa valley na yon, doon pinatay si Achan at yung kanyang pamilya. At parang cursed valley ito Kaya nga ang tawag diyan Valley of Achor or Valley of Trouble. Mababasa po yan sa Joshua chapter 7 verse 26. Pero ano pong point dito? Ibig po sabihin, itong cursed valley na to, itong napakapangit na lugar na to, dito magbubukas ng pintuan ng pag-asa ng Panginoon. Ngayon po ang tanong ko sa bawat isa ngayong gabi, maaaring meron tayong pangit na sitwasyon na kinakaharap. Maaaring sa tingin natin, parang lugmok na tayo. Ang pangit naman na nangyari sa akin. Parang, itong problema na to, kailan ba ito matatapos? Di ba? Or, bakit ba ako napunta sa sitwasyon na to? Pero remember, si Lord, kaya niyang magbukas ng pintuan ng pag-asa doon sa Valley of Achor, which is a cursed place. Diba? Napakapangit na lugar. Remember, God is also able to open door of hope. Basta willing lang tayo na gawin niya yun sa atin. Huwag tayong manahan sa sarili natin and we allow God
to open that door of hope for us. Kaya ang reminder po sa bawat isa ngayong gabi, anumang bigat na kinakaharap natin, it may seem impossible right now, ang sabi po ng Panginoon, don't give up. There is hope. At alam naman natin, sa puso natin, laging nakaabang lang ang Panginoon. Ang sabi po sa Revelation chapter 3 verse 20, "Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him and he with me." Nag-aabang lang ang Diyos, kumakatok siya at nag-aabang na papasukin natin. Pero kung ang laman ng puso natin ngayon, puro pag-alala, ang laman ng puso natin ngayon, pagkabalisa, depression, lungkot, alam natin na kayang-kayang baguhin ng Panginoon yon. Buksan natin ang puso natin, papasokin natin muli siya. At pagka pumasok ang Panginoong Jesus, ang nangyayari po, yung mga sakit aalis, yung poverty, it will leave. Anxiety will flee. Bakit? Hindi nila kaya mag-exist sa presence ng Panginoong Jesus. Bang sabi nga, every knee will bow down in the name of the Lord Jesus. Even yung sickness, yung poverty, yung anxiety, or anumang problema na yan, lahat ng yan luluhod sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kapag pinapasok natin siya sa puso natin. Kaya, He replaces our fear with faith in the now. And remember po, lagi nating tatandaan, God is still writing your story. Madalas ko pong marinig kay Pastor to at lagi po ako na-encourage pagka sinasabi niya na your trial or your failure is not yet final. Hindi pa po tapos yun. Bakit? Because I am God's work in progress. Pwede po bang hawakan natin yung dibdib natin? Sabihin natin, I am God's work in progress. Hindi pa tapos si Lord. May maganda pa siyang gagawin para sa akin. Amen? Kaya po, para sa ating conclusion, live now. Yan po yung panawagan sa lahat sa atin sa gabing ito. At para po matandaan natin, yung napag-aralan natin, let us summarize this. Gagamitin ko lang pong acronym itong word na to. For letter L, look to Jesus. Pangalawa po, involve yourself in godly community. Pangatlo, value today over tomorrow. And number 4, eliminate distractions. And number 5, nurture right thinking. And for letter O, open your heart to God's love. And lastly, walk in hope daily. At kapag ginawa po natin yan, we will be able to live now. Pero, meron pong pero. Mabuhay tayo ngayon, live now, but plan with wisdom. But live with trust. Pangalawa po, prepare for tomorrow, but don't worry about it. Hindi naman masama na maghanda, pero wag mong patayin yung sarili mo sa pag-aalala para doon. Pangatlo po, be responsible but stay restful in God's presence. At pinakahuli po, do your best today and trust God with the rest. And I hope na may napulot po tayo sa bawat isa sa mga mensahe ng Panginoon sa gabing ito. At samahan niyo po na manalangin. Father God, maraming salamat po sa inyong mensahe, sa paalala at paanyaya niyo po sa bawat isa na let us take it one day at a time. Let us take it one step at a time. At yung pong aming pananampalataya sa inyo, kailangan ipinamumuhay na namin ito ngayon. Father God, anuman po ang kinakaharap ng bawat isa sa amin, Lord, ang pananampalataya na pinamumuhay mula sa inyo, hayaan mo, Lord, na ito ay magbigay sa amin ng pag-asa, magbigay sa amin ng lakas, magbigay sa amin ng tapang na harapin ang buhay dahil alam namin na hindi kami nag-iisa because you love us. And all this burden na pasan-pasan namin, inilalapag po namin yan sa inyong paanan because we know, Lord, na ang kamay mo ay malakas. Walang problema na hindi mo kayang ayusin, walang
kailangan na hindi mo kayang ibigay. Maging mga sakit at karamdaman, lahat ng yan kaya mong pagilin. Kaya Father God, maraming pong salamat. Hayaan mo po, Panginoon, na maipamuhay namin ang lahat ng mga mensahe na tinanggap namin. Binabalik po namin sa inyo, iniaalay ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng Panginoon Jesus.